40 years old na siya nang makilala ko si Cora. At ako naman ay 35 years old na. Binata ako sa edad na 35 dahil wala akong sineryosong babae. Maganda si Cora, gustong-gusto ko ang personality niya. Single mother si Cora. May anak siyang babae, si Cherry. 2 taon pa lamang si Cherry nang mawalan siya ng ama. Namatay ang asawa ni Cora sa isang motorcycle accident. Magmula noon ay mag-isang itinaguyod ni Cora ang kanyang anak na si Cherry. Hindi na siya naghanap pa ng makakasama sa buhay. Maraming trabaho ang kanyang pinasukan. Hanggang sa mag-call center agent na nga siya. Dito ko siya nakilala. Nang una ko pa lamang siyang nakita ay nagustuhan ko na siya kaagad. Kaya niligawan ko na siya. Noong una, talagang nahihirapan ako sa kanya dahil ayaw na talaga niya. Pero dahil sa pagiging masugid ko, ay napaibig ko si Cora, Kuya Rom. Kaagad naman niya akong ipinakilala sa anak niya na si Cherry. Noon ay nasa edad 20 na si Cherry. At kasalukuyang nasa kolehiyo na. Unang meet pa lang namin ni Cherry ay ramdam ko ng ayaw niya sa akin. Pero okay lang, basta ang alam ko lang ay mahal na mahal ko si Cora. At tanggap ko ang lahat sa kanya. Ginagawa ko ang lahat para matanggap ako ni Cherry. Maganda si Cherry, nagmana kay Cora. Malaking bulas at sa edad na 20 ay dalagang dalaga na talaga. Hanggang lumipas pa ang mga buwan, ay napag-usapan namin ni Cora na magtayo na lamang ng negosyo. Nagkasundo kami na isang kainan ang aming itatayo. Yung restaurant na ang dating ay may pagkamasa pero konting social. Pero purong lutong Pinoy lang lahat ng pagkain na isi-serve namin. Galing din naman kasi ako sa ganitong business noon. Kaya lang ay tumigil ako. Sa madaling salita, Kuya Roms, pagkatapos naming maghanap ng magandang pwesto, ay nag-resign na kami ni Cora sa aming trabaho. Pinagsama namin ang aming ipon at ang nakuha naming back pay. Kaagad naming sinimulan ni Cora ang aming negosyo. Malapit ang pwesto namin sa mga opisina at sa mga pagawaan. May kataasan ng upa pero sa tingin ko naman ay kaya naming masambot ang lahat ng gastusin kung papasukin lang talaga ng tao ang aming negosyo. Dahil din naman sa ako lang talaga ay masarap na magluto at marami din naman akong karanasan at kaalaman. Malaki ang tiwala ko sa aking sarili, Kuya Roms. Sa umaga pa lang ay niluluto ko na lahat ng mga menu. Kami na rin ang namamalengke ni Cora. Para pagdating ng tanghali, ay makakatulong ako kay Cora sa pagsisilbi. Unang araw pa lang ng pagbukas namin ni Cora, ay dinagsana ng mga tao ang aming kainan. Natuwa kami ni Cora dahil nga limitado pa ang ginawa kong mga luto, ay maaga kaming natapos. Pero halos makalahati na namin ang bayad sa upa ng pwesto sa kinita namin. Maaga kaming nakauwi ni Cora sa bahay. Sa bahay ni Cora, doon na niya ako pinatuloy. Hindi ko pa rin nakuha ang loob ni Cherry, pero okay lang. Normal lang naman, marahil ay hindi lang siya sanay na may ibang lalaki na sa bahay nila. Nagtuloy-tuloy na nga ang pagtira ko sa bahay ni Cora. Habang tumatagal, ay gumaganda naman lalo ang takbo ng negosyo namin ni Cora. Habang pinipilit ko naman na maging okay kami ni Cherry, itinuring kong hindi iba sa akin si Cherry. Nagpakaama ako sa kanya. Hindi nagtagal, Kuya Roms, ay nakuha ko rin ang loob ni Cherry. Ipinaramdam ko sa kanya ang pagiging ama. Yun naman ang naramdaman niya kaya nakuha ko rin ang tiwala niya. Naging masaya kami ni Cora at naging close naman kami ni Cherry. Nagsasabi na rin si Cherry sa akin na mga problema niya. Hanggang sa dahil nga sa lumalaki ang aming negosyong kainan ni Cora,
ay naghanap na kami ng makakatuwang. Isang katuwang ko sa pagluluto at katuwang naman ni Cora sa pagsisilbi. Dito ay nakilala namin si Errol na edad 23 lamang. Tinanggap namin siya matapos nga na mag-apply ng trabaho. Masipag si Errol at madali siyang matuto. Siya ang naging katuwang ko sa kusina. Ang naging katuwang naman ni Cora ay si Nancy. Edad 25 lamang si Nancy at may anak na rin sa pagkadalaga. May itsura si Nancy na tamang-tama bilang isang serbidora. Kahit may anak na si Nancy, ay sexy pa rin at malakas ang dating. Lalo pa nga ay magiliw siya sa mga tao at palangiti. Hindi suplada ang dating niya. Lumipas pa ang mga araw ay naging mabuti naman ang dalawa at malaking tulong sila sa negosyo namin ni Cora. Hanggang pinagkatiwalaan ko na si Errol bilang tagapamalengke ng mga kailangan namin. Minsan, silang dalawa ni Cora ang magkasama sa pamimili. Itinuring ko ng hindi iba sa akin sina Nancy at Errol. Naging malapit naman sa akin si Nancy, Kuya Roms. Pero hindi ko inaasahan na ang pagiging malapit sa akin ni Nancy ang magiging dahilan ng pagtatalo namin ni Cora. Isang araw, nanibago na lamang ako nang umuwi kami sa bahay nang hindi ako kinikibo ni Cora. May problema ba tayo, mahal? Kanina mo pa ako hindi kinikibo. Kinakausap kita, ayaw mo akong kausapin. Salita ako kay Cora. Si Nancy na lang kausapin mo. Total, mas bagay kayo. Mas bata yun kaysa sa akin. Sagot naman ni Cora. Dito ko nga nalaman na nagseselo si Cora kay Nancy. Mahal, wala kaming ginagawang masama ni Nancy. Gusto ko lang naman na maging kaibigan din ng mga tao natin. Kahit si Errol nga ay close din naman kami. Paliwanag ko kay Cora. Medyo kumalma naman si Cora sa sinabi ko. Napansin ko naman si Cherry na nalulungkot tuwing nakikita niyang nagtatalo kami ng kanyang ina. Lumipas pa mga araw ay kinokontrol ko na ang pakikipag-usap kay Nancy. Kung kausapin ko man siya ay tungkol lamang sa trabaho. Ayoko madamay si Nancy sa away namin ni Cora. Si Cora at Errol naman ay lalo namang naging malapit sa isa't isa. Minsan nga ay nagbibiruan pa silang dalawa. Pero wala sa akin yon. Mas natutuwa pa nga ako na nakikita ko sila na close o masaya at walang problema. Si Errol naman ay dumidistansya naman siya sa akin. Nakikipag-usap pero minsan parang naiilang. Isang araw maaga umalis si Cora para mamalengke. 2 beses kasi sa isang linggo kung mamili sa palengke si Cora para sa kailangan namin sa kainan. Ang aga mo naman ata, mahal, para mamalengke. Tanong ko sa kanya. Kailangan naming makaalis ng maaga ni Errol. Noong nakaraan, nahihirapan kami sa dami ng namamalengke ng maaga. Sagot naman ni Cora. Napansin ko rin na nagpabango at postura si Cora pero hindi ko na siya pinuna tungkol doon. Pagdating ko sa resto, 8:00 na ng umaga, nadatnan ko na si Errol na naghahanda na mga lulutuin ko sa araw na yon. Medyo tinanghali kasi ako ng gising. Si Cora naman ay abala rin sa paglilinis at pagpupunas at hinahanda na rin ang mga kutsara at mga pinggan. Mukhang okay naman ang lahat. Ang nakakapanibago lang ang mga kinikilos ng dalawa nang ako ay dumating. Pero hindi ko na yon pinansin pa. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Nancy. Nagulat naman ako nang pinagalitan ni Cora si Nancy dahil medyo tinanghali na ito. Kaya kaagad kong kinausap si Cora. Mahal, wag ka naman ganyan sa tao natin. Dapat tinatanong mo muna kung bakit siya tinanghali. Anong malay mo, may emergency sa bahay nila at napilitan lang pumasok.
Baka mamaya may malaking problema yan sa bahay nila tapos pinagalitan mo kaagad. Malaking epekto yon sa pagtatrabaho niya. Salita ko na nakinig naman si Cora. Marahil ay na-realize niya na tama mga sinabi ko. Kaya kinausap ko na lamang si Nancy na noon ay maluha-luha na dahil sa napahiya. Pasensya ka na kay Cora, Nancy. Bakit ka ba tinanghali? Dinala ko po kasi sa doktor ang anak ko. Mabuti na lang at dumating ang nanay ko. Siya na muna ang pinagbilinan ko. Hindi nga sana ako makakapasok ngayon. Pasensya ka na kuya. Salita naman ni Nancy. Gusto mo bang umuwi na? Tanong ko. Hindi na ho kuya. Okay na yung anak ko. Eto, kakatext lang ng nanay ko. Sagot naman ni Nancy. Kinagabihan sa bahay, naging malamig na naman si Cora sa akin. Pinagtanggol ko daw si Nancy. Kung ano-ano na naman ang kailangan kong ipaliwanag sa kanya. Kinabukasan habang abala ang lahat, lalo na si Cora, ay binulungan ako ni Nancy. Kinausap niya ako. Kuya, may sasabihin sana ako sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Noong nakaraang linggo, nakausap ko yung suki natin dito, si Paula. May sinabi siya sa akin. Nakita daw niya si Ate Cora at Errol na magkasamang pumasok sa isang motel doon malapit sa palengke. Nabigla ako sa sinabi ni Nancy pero hindi ako nagpahalata. Naku Nancy, huwag ka basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi ng mga taong walang magawa sa buhay. Salita ako kay Nancy. Pero kinabahan ako. Dahil hindi naman imposible ang lahat ng tungkol sa sinabi niya. Kuya, ang sa akin lang naman, concern lang naman ako sa'yo. Salita pa ni Nancy na dali-daling bumalik sa pwesto niya nang may pumasok na customer. Habang abala nga ang lahat ay napaisip ako ng husto. Habang nasa loob ako ng kusina, nakikita ko naman si Errol at Cora na nagkukulitan at masaya. Wala namang dahilan si Nancy para siraan si Cora. Si Errol naman sa edad na 23 ay hindi na siya bata. Kahit nasa edad 40 na si Cora ay maganda pa rin siya at malakas ang dating. Maganda pa rin ang hubog ng kanyang katawan. Kaya imposibleng walang magkakagusto sa kanya. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Biglang sumama ang pakiramdam ko sa sobrang pag-iisip. Kaya nagpaalam na muna ako kay Cora na ako ay uuwi na muna at masama ang pakiramdam ko. May pag-alala kay Cora pero nang makita niya ako na kaya ko naman umuwi mag-isa, ay hinayaan na niya ako. Maaga ako nakauwi sa bahay. Nadatnan ko si Cherry sa may sala na nasa harapan ng computer. Tito, ang aga mo yata. Nasaan si Mami? Kaagad niyang tanong sa akin. Nandun pa siya, Cherry. Sumama kasi ang pakiramdam ko kaya nauna na ako sa kanya. Sagot ko kay Cherry. Napansin ko naman na biglang nag-alala si Cherry sa akin. Okay lang ako, Cherry. Kailangan ko lang siguro magpahinga. Baka napapagod lang ako. Salita ko na naglakad na rin ako papunta ng hagdanan para umakyat na sa kwarto. Kaagad akong humiga sa kama namin. Hindi ko napansin na sumunod pala si Cherry sa akin na nag-aalala. Tito, sigurado ka ba na okay ka lang? Salita niya sa akin. Oo, Cherry. Mamaya wala na to. Kailangan ko lang magpahinga talaga. Napilitan na lamang na lumabas si Cherry sa kwarto namin. Hanggang sa makatulog na ako, nagising na lamang ako nang dumating na si Cora, nag-aalala sa akin. Medyo okay na rin ang pakiramdam ko dahil nakapagpahinga na ako. Pero hindi ko talaga maalis na mag-isip na maaaring pinipendeho ako ni Cora. Mahal na mahal ko si Cora. Baka hindi ko kayanin kapag nawala siya sa akin. Natatakot ako na matuklasan kung ano man ang itinatago niyang lihim sa akin.
Natatakot akong masaktan. Sumunod na araw ay maaga na namang umalis si Cora para mamalengke. Nang pagkaalis ni Cora ay hindi na ako nakatulog pa. Kaya maaga na rin ako nakapaghanda para magpunta sa resto. Maaga akong nakarating sa resto, mga 6 AM pa lang. Nakasarado pa, kaya iniisip kong wala pa sila Cora at Errol. Kaagad kong sinusian ang pinto. Nang pagpasok ko ay may narinig akong tinig mula sa kusina. Mga ingay ni Cora at ni Errol. Kakaibang ingay narinig ko kaya kinabahan na ako. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina kung saan nanggaling ang naririnig kong mga ingay. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko sina Errol at Cora na magkasama, magkayakap at nagtsutsug-tsugan. Nanlambot ang mga tuhod ko nang makita ko silang dalawa habang naglalaro ng Olympics, Kuya Roms. Hindi ako nakakibo, Kuya Roms, na tulala ako sa aking kinatatayuan. Iniisip kong gawan ko sila ng masama para makabawi pero may tira pa ring katinuan sa aking isip, Kuya Roms. Maya-maya ay napansin na ako ni Cora at ni Errol na nakatayo sa harapan nila. Pareho silang nagulat nang makita nila ako. Bert, sorry. Patawarin mo kami. Salita ni Cora sa akin na nagulat. Nanatili akong tahimik. Gusto kong sumabog sa galit. Panay naman ang hingi ng tawad ni Cora sa akin. Si Errol ay mabilis na umalis at tumakbo na dahil sa takot. Hindi na kami nagbukas ng resto namin ng araw na yon, Kuya Roms. Umuwi na muna kami ni Cora para sa bahay na mag-usap. Sinabi ko kay Cora na hindi ko siya kayang patawarin sa ginawa niya sa akin. Panay ang iyak ni Cora. Nakikita kami ni Cherry, alam niya ang nangyayari. Nawalan na ako ng ganang kumilos. Isang linggo ang lumipas, pinilit kong mabuksan ang resto. Nag-uusap pa rin kami ni Cora pero nawalan na ako ng gana sa kanya. Hindi ko kayang patawarin siya, sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Hindi na rin nagpakita pa si Errol. Hanggang nag-decide na ako na umalis na lang sa bahay ni Cora. Pero wala akong kamalay-malay na lubusan din palang nasaktan si Cherry. Naghanap na lang ako ng matitirahan, Kuya Roms. Umupa na lang ako ng sarili kong bahay. Tuloy ang negosyo namin ni Cora. Hindi na namin pinag-usapan pa ang tungkol sa relasyon namin. Alam niya na hindi ko na siya kaya pang patawarin, Kuya Roms. Hanggang nagulat na lang ako nang magpunta si Cherry sa bahay ko. Kinausap niya ako na kung pwede ay bumalik na ako sa kanila. Patawarin mo na si Mami, Tito. Bumalik ka na sa bahay. Sobrang na kitang namimiss. Pero isinara ko na ang pintuan ng aking puso para kay Cora. Naging madalas pa ang pagpunta ni Cherry sa bahay, Kuya Roms, basta alam niya na madadatnan niya ako. Gumagaan naman ang pakiramdam ko kapag pinupuntahan ako ni Cherry. Para din kasi siya si Cora. Ramdam ko ang pagmamahal sa akin ni Cherry. Hanggang sa tuluyan ko nang binitawan ang negosyo namin ni Cora, Kuya Roms. Naganap na lang muna ako ng trabaho. Hanggang isang araw, habang papasok ako sa trabaho, ay naaksidente ako habang gamit ko ang aking motorsiklo. Mabuti na lamang at hindi malala ang pinsala ko, Kuya Roms. Pero kinailangan kong magpahinga kahit minor injury lamang ang aking natamo. Isang buwan akong pinag-leave ng kumpanya. Dumating si Cherry sa bahay at nagulat ako nang sabihin niya na aalagaan niya ako. Hindi na umalis sa bahay si Cherry, Kuya Roms, kahit sinabi ko na sa kanya na kaya ko naman mag-isa. Naramdaman ko ang pagmamahal ni Cherry sa akin, Kuya Roms. Cherry, salamat sa pag-aalaga mo. Mahal kita, Tito. Hindi ko kayang mawala ka sa akin.
Salita ni Cherry sa akin at nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan sa aking mga labi. Naitulak ko palayo si Cherry sa akin. Cherry, anong ginagawa mo? Gulat kong tanong sa kanya. Mahal kita, Tito Bert. Mahal na mahal. Naramdaman ko na ibang pagmamahal na ang nararamdaman ni Cherry sa akin. Nang gabing yon, Kuya Roms, ay hindi ko na napigilan ng aking sarili. Nagtsyugtsyugan kami ni Cherry, Kuya Roms. Nagtuloy-tuloy ang relasyon namin ni Cherry. Si Cora ay umalis sa bahay nila at tuluyan ang sumama kay Errol. Lumipas ang maraming buwan. Bumalik kami sa bahay at nagsama na kami ni Cherry. Muli akong nagbukas ng resto, kasama na si Cherry, Kuya Roms.